Nagsimula ang kwento sa isang sanggol na halos hindi na makahinga. Si Yunmin ay ipinanganak ng 3 buwan na kulang sa buwan, sobrang liit at mahina, kaya kahit ang mga nurse ay nagdududa kung mabubuhay pa siya hanggang umaga. Nagmakaawa ang kanyang mga magulang, naghanap ng kahit anong paraan para mailigtas ang kanilang anak. Sa huli, gumawa ang kanyang ama ng isang desperadong desisyon, ibinenta niya ang kanilang apartment para bayaran ang isang mangkukulam na magsagawa ng sinaunang ritual. Nawalan sila ng bahay at nagsimulang muli sa isang maliit na inuupahang kwarto. Pero sa tuwing naaalala iyon ng kanyang ama, napapangiti siya habang pinipigilan ang luha dahil nabuhay si Yunmin, pero ang mabuhay ay simula pa lamang. Lumaki si Yunmin na pakiramdam ay mahina at hindi bagay sa mundo, tahimik, mahiyain at naniniwalang siya ang pinakaordinaryong bata. Hanggang sa makilala niya ang 3 batang kasing ligaw at kasing inosente niya. Mula noon, hindi na sila naghiwalay. 4 na batang ginawang biro ang kanilang mga insecurities, paligsahan kung sino ang mas tanga. At habang lumilipas ang panahon, lalong tumibay ang kanilang samahan. Pagdating ng high school, iba-iba na ang kanilang anyo. Si Taejong ang top student ng paaralan, matalino at may pangarap maging presidente. Pero kahit henyo, sobrang emosyonal siya sa grades. Isang pagkakamali lang, parang guguho na ang mundo. Ngunit kaya rin niyang lumaban kaya walang nang-api sa kanya. Si Gumbok naman ay galit sa pag-aaral. Natutunan niyang matulog ng dilat at tinawag niya itong nirvana. Ang kanyang ina ay isang monghe na umaasang susunod siya sa landas ng Budismo. Pero ang gusto lang ni Gumbok ay kapayapaan at tulog. Si Yunmin, sa sarili niyang tingin, ay hindi matalino. Hindi athletic at hindi gwapo, pero kabaligtaran ang tingin ng lahat. Minahal siya ng mga babae, ng mga matatanda, at pati ng mga bata. Mainit ang kanyang aura. Sa lihim, pinapangarap niyang maging DJ. At nariyan si Dojin, ang mabait na higante. Dating may pangarap maging basketball player, pero winasak iyon ng injury. Palagi siyang nagrereklamo dahil ayaw siyang payagang ampunin ang alaga niyang baka na si B. Isang hapon, dinala sila ni Yunmin sa maliit niyang DJ studio. Habang walang pakialam sina Gumbok at Taejong, biglang may nagising sa puso ni Dojin. Kahit imahinasyon lang ang perfect pitch niya, naniwala siya rito. Idineklara niyang magiging artist din siya. Nang sabihin niya ito sa magulang niya, agad siyang pinalayas. 1 buwan siyang tumira sa bubong ng bahay ni Taejong bago tuluyang pumayag ang kanyang pamilya. Mula noon, pinangarap ni Yunmin at Dojin ang malalaking EDM stages, pero sa ngayon, rooftop pa rin ang kanilang entablado. Hanggang sa dumating ang masakit na balita, lilipat sa New Zealand ang pamilya ni Yunmin. Ibig sabihin, graduation na ang huling yugto nilang magkakasama. Bago ang huling school trip, inatake si Yunmin ng mga siga. Sa gitna ng gulo, dumating si Taejong at hinarap silang mag-isa. Nang dumating ang iba, nagkagulo at may nadamay na inosente. Dahil dito, pinarusahan silang lahat at hindi pinayagan sa field trip. Sa gabing iyon, nagpasya silang gumawa ng sarili nilang paalam, isang biyahe papuntang Thailand, kung saan tutugtog ang kanilang iniidolong performers. Pero wala silang pera at wala ring pahintulot. Dito tumayo si Taejong. Sinabi niyang ito na ang huli niyang regalo. 3 oras lang ang tulog niya kada araw, pero nakuha niya ang perpektong score sa entrance exam. Nagdiwang ang kanyang pamilya na parang nanalo sa loto. Nang tanungin kung ano ang gusto niyang gantimpala, iisa lang ang hiling niya, ang biyahe sa Thailand kasama ang kanyang mga kaibigan. Nag-alinlangan ang ama. Sa susunod na lang? At doon sila nalungkot. Dahil alam nilang wala nang susunod. Graduation na. Magkakahiwalay na sila at sa sandaling iyon, umiyak ang 4 na magkakaibigan ng walang pigil, sabay-sabay, desperadong hawakan ang huling alaala ng kanilang kabataan bago sila tuluyang paghiwalayin ng buhay. Sinabi ng ina ni Yunmin na siya na ang sasagot sa buong biyahe. Nagpasalamat siya sa mga bata dahil sa kanila, nabuhay ang kanyang anak, lumakas at natutong maging masaya. Ito ang paraan niya ng pagbabalik ng biyayang iyon. Nagwala sa tuwa ang 4, parang mga batang binigyan ng buong mundo. Sa wakas, dumating ang araw ng alis. Sumakay sila sa bus papuntang airport. Punong-puno ng enerhiya. Nagbiro si Yunmin na kapag naging sikat na DJ siya balang araw, ipapa-VIP niya silang lahat. Tawanan at pangarap ang laman ng biyahe, pero hindi laging nasusunod ang plano ng tao. Huminto ang bus sa isang forest rest stop. Biglang sumakit ang tiyan ni Gumbok at tumakbo siya sa banyo. Lumipas ang oras. Nang bumalik siya, wala na ang bus at wala na rin ang flight. Sa isang iglap, nawala ang kanilang pangarap. Nangako sila ng next time, pero hindi na iyon dumating. Lumipat sa ibang bansa ang pamilya ni Yunmin.
10 taon ang lumipas. Unti-unting nagkanya-kanya ng buhay ang magkakaibigan. Si Taejong ay naging sekretary ng isang mambabatas, abala sa talumpati at drama ng politika. Ang amo niya ay kunwaring nagwewelga sa pagkain, pero palihim namang kumakain. Nang ialok kay Taejong ang energy bar, itinapon niya ito. "Wag po," sabi niya. "Mas mabuting magutom kayo kaysa mawalan ng tiwala ang tao." Si Gumbok naman ay naging tattoo artist sa loob ng templo ng kanyang ina. Umaasa pa rin ang ina na maging monghe siya, pero hindi pa handang iwan ni Gumbok ang mundong kinagisnan niya. Si Dojin, ang pinakamasayahin noon, ay nagkaroon ng mental breakdown. Kahit sinabing gumagaling na siya, bakas pa rin ang sakit sa kanyang mga mata. Gayunpaman, pinalabas siya ng ospital at nagplano si Taejong ng simpleng salo-salo. Sa parehong araw, may balitang lumabas sa TV ang iniidolo nilang DJ ay may final tour sa Thailand. Huling tugtog bago magretiro. Gumising muli ang alaala ng nakaraan. Nagkita sina Taejong at Dojin sa dating ihawan. Tatawag sana si Dojin kay Yunmin, pero pinigilan siya hating gabi na sa New Zealand. Biglang may pumasok na kalbong lalaki. Si Gumbok ngayon ay Monk Gumbok na. Napatingin ang lahat. Hindi alam kung yuyuko o mag-aalok ng karne. Tahimik lang siyang kumain. "Hindi ko patuloy ang binitawan ng makamundong pagnanasa," sabi niya. Dumating din si Okshim, ang babaeng hindi kailanman sumuko kay Taejong. Mula high school hanggang ngayon, naroon pa rin siya. Umupo siya sa tabi nito, matatag at nagniningning. Bumulong si Taejong na may kakayahan siya, pero hindi tadhana. Pagkatapos, tinanong niya si Dojin kung may hiling ito. "Gusto kong pumunta ng Thailand," mahina niyang sabi. "Tapusin ang biyahe na hindi namin natuloy." Tumanggi si Taejong. Delikado pa raw ang kondisyon niya. Kahit anong pakiusap, hindi nagbago ang sagot. Gabi na nang subukan ulit ni Dojin na tawagan si Yunmin. Abala pa rin ito. Tahimik na naupo si Dojin habang bumabalik ang alaala ang mga gabing natulog siya sa rooftop matapos palayasin. Kahit walang bahay, hindi siya nag-iisa. Sa ilalim ng mahinang ilaw, nagtatawanan, nagtatalo at naghihilom silang apat. Ang rooftop ang naging kanlungan ng kanilang kabataan. Isang gabi, pagod na umuwi si Taejong at nadatnan si Monk Gumbok sa sofa. Lumabas din si Dojin. Hindi inanyayahan pero kinakailangan. Nag-usap sila hanggang mabanggit muli ang sugat ng nakaraan. "Ngayon na mas okay na ako," bulong ni Dojin. "Pwede ba tayong umalis? Kahit ilang araw lang?" Tahimik ang lahat. Pagkatapos tumango si Taejong. Pumalakpak si Gumbok. "Kung gagawin natin to, gawin na natin sa dati nating paraan. Maging mga tanga ulit tayo." Kinabukasan, nagsimula ang kaguluhan. Pumasok si Taejong sa opisina ng amo niya at humingi ng leave ilang araw bago ang party congress. Halos himatayin ang amo ni Taejong. "Kung hindi ko kayang tuparin ang pangako ko sa mga kaibigan ko," matatag niyang sabi, "paano pa ako magiging tapat sa taong bayan?" Matagal siyang tinitigan ng amo, pero pumayag din. Sinubukan pa siyang bigyan ng pera, ngunit nahulog mula sa pitaka ang balot ng nutrition bar. Nahihiyang binawi niya agad ang pitaka. Sa templo, napasigaw ang ina ni Gumbok nang humingi siya ng permiso. Nang hindi gumana ang pakiusap, sumigaw siya, "Kung hindi mo ako papayagan, maniniwala ako kay Jesus. Hallelujah." Natigilan ang ina at doon siya pumayag. Sa araw ng alis, unang dumating si Taejong sa airport. Sumunod si Gumbok suot ang buong kasuotang monghe. "Magsha-Shaolin ka ba?" singhal ni Taejong. "Ayos lang," bulong ni Gumbok. "Umalis ako bago bawalang bumiyahe." Dumating si Dojin, may dalang maraming maleta kasama ang mga damit ni Yunmin at isang dami na kamukha niya. "Nababaliw ka na ba?" ungol ni Taejong. Lahat sila ay nakasakay sa eroplano. Ang dami ay isiniksik sa bagahe. Nagdasal si Taejong, nagmeditate si Gumbok at nangarap si Dojin. Hating gabi, biglang lumitaw si Okshim. "Hindi pwedeng hindi ako sumama," sabi niya. "Bodyguard mo ako?" Paglapag nila, sinalubong sila ng maalinsangang hangin. Sa labas ng airport, ibinalik ni Taejong ang pitaka ng isang babae na nag-iwan ng numero. Nilunok agad iyon ni Okshim. Sinundo sila ng Koreanong driver na parang tauhan sa alamat. Nagpose sila hanggang sa mabangga ang sasakyan. Sa gulo, nasampal si Taejong at nawala ng malay. Tumalon sa dagat ang driver. Inaresto ang mga boys. Sinisi sila ng driver at naniwala agad ang pulis. Kinaumagahan, iniligtas sila ng Korean Embassy. Sa hotel, inakala nilang may sea view pero pader lang ang bumungad. Si Okshim ay inilipat sa mas maayos na kwarto. Sa beach, suot pa rin ni Gumbok ang kasuotan ng monghe. Nang hubarin, lumitaw ang malaking Buddha sa t-shirt. Tawanan, asaran, hanggang mabasa niya ang isang galit na banyaga. Sa beach bar, nakilala nila si Sylvia.
Kinabahan si Okshim sa ngiti ni Taejong. Lalong lumala ng pati ang monghe ay nakikipagbiruan. Inanyayahan sila sa club. Kinagabihan, nag-ayos si Okshim, pero tulog na ang boys. Galit siyang umalis. Pag-alis niya, biglang bumangon ang tatlo at lumabas. Sa club, sumabog ang ilaw at tugtog. Sumayaw, uminom, nagpakawala. Umakyat si Dojin sa DJ table, nawawala sa sarili, hinila nila siya palabas. May mali, paulit-ulit niyang bulong, bumalik si Taejong sa hotel para sa gamot at nadatnan si Okshim. Masaya ba? Tanong niya. Basta ligtas ka, okay na ako. Pagbalik niya, nakita niyang pinagtatawanan si Gumbok. Sa galit, winasiwas niya ang upuan. Dumating ang pulis. Sa gulo, tinamaan ng teaser si Okshim at bumagsak. Kinulong sila hanggang makialam muli ang embassy. Kinabukasan, umulan. Napansin ni Taejong ang sugat ni Okshim at binigyan siya ng gamot. Kahit masugatan ako araw-araw, bulong niya, para alagaan mo ako habang buhay. Bago pa makasagot si Taejong, tumunog ang cellphone niya. Galit at nanginginig ang boses ng amo. 10 taon na at ngayon mo pa sinira ang nag-iisa mong pangako? Mag-impake ka, tanggal ka na. Nag-viral ang kaguluhan nila sa Thailand. Pinagtatalunan ng mga tao kung sila ba ay kriminal, aktivista o nagpo-promote ng kakaibang doll brand. Nadamay ang amo ni Taejong sa eskandalo. Habang nagpapanik siya, tuwang-tuwa naman si Dojin sa dami ng bagong followers. Napuno na si Taejong. Inagaw niya ang Peking Yunmin. Tumigil ka bago ko to sirain. Sumabog si Dojin. Inakusahan niya silang iniwan si Yunmin. Noon pa man, tinatrato na raw nila itong parang wala. Galit si Taejong pero umalis na lang siya. Sa gabi, gumala si Dojin sa dalampasigan, tinatawag si Taejong hanggang mapagod. Hindi siya uminom ng gamot. Nang bumalik si Taejong, humagulgol si Dojin sa yakap niya. Natatakot akong mawala ka, sabi niya. Hindi na nagalit si Taejong. Kinabukasan, dumating sila sa Wildwater Festival. Nakilala sila ng babaeng tinulungan nila girlfriend pala siya ni DJ Star. Binigyan sila ng VIP seats. Sa gabi, sumabog ang ilaw, tugtog at tubig. Muling nabuhay ang pakiramdam nila. Inakyat ni Dojin ang entablado kasama ang dummy na Yunmin. Pagkatapos biglang dumilim, nagising si Taejong na nakagapos. Kinidnap sila sa isang organ harvesting site. Naalala ng monghe ang lahat ng babala ni Okshim ay totoo. Si Okshim naman ay nahuli dahil sa alak sa hotel. Doon niya nakita ang wanted poster si Sylvia. Sa warehouse, maubos na ang anesthesia. Si Dojin ang unang target. Bago tumama ang kutsilyo, dumating ang mga otoridad. Nagwala ang surgeon sa matinding desperasyon at nagbuga ng apoy. Pero isang stun grenade ang tuluyang nagpatahimik sa kanya. Nang tuluyang makalaya si Dojin, sumigaw siya sa takot. Pilit ipinipilit na iligtas nila si Yunmin na naiwan pa raw sa loob. Marahang nagsalita si Taejong at sinabing wala ng Yunmin doon. Unan lamang iyon. Nang hindi pa rin siya tumikil, marahan siyang sinampal ni Tong upang matauhan. Sinabi niyang kailangan na nilang bitawan si Yunmin. Doon nagsimulang mabunyag ang katotohanan. 10 taon na ang nakalipas, matapos nilang maiwan ang bus na maghahatid sana sa kanila sa paliparan. Biglang bumalik ang driver. Masayang-masaya silang sumakay, ngunit ilang sandali lamang ang lumipas nang biglang maaksidente ang bus. Nagkagulo ang mga pasahero sa pagtakas. Binuhat ni Taejong si Gumbok palabas habang pilit namang hinihila ni Dojin si Yunmin. Ngunit hindi makatayo si Yunmin. Bali ang kanyang paa. Naipit siya sa loob. Tumakbo si Dojin upang humingi ng tulong, ngunit bago pa siya makabalik, sumabog ang bus. Doon namatay si Yunmin. Mula noon, winasak ng matinding lungkot ang isipan ni Dojin. Hindi niya matanggap ang pagkawala. Kaya lumikha siya ng isang bersyon ni Yunmin na buhay pa sa kanyang isipan. Isang taong maaari niyang kausapin at samahan. At ngayon, sa unang pagkakataon, inamin niya ang katotohanan. Nang abutin niya ang aking kamay, itinulak ko siya palayo. Natakot ako at tumakbo. 10 taon niyang pasa ng matinding guilt. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tumakas. Pumalik siya sa nagliliyab na bodega upang iligtas ang dummy. Mahigpit niya itong niyakap, paulit-ulit na humihingi ng tawad, habang inaalala ang lahat ng alaala hanggang sa mawalan siya ng malay. Hinila siya palabas ng kanyang mga kaibigan, ngunit naiwan pa rin sa loob ang dummy. Alam nilang kapag hindi nila ito kinuha, tuluyang masisira ang isipan ni Dojin, kaya muling pumasok sa apoy si Taejong. At sa hindi inaasahang paraan, nakalabas silang 4 ng buhay. Napailing ang isang rescuer at sinabi, 20 taon na akong pulis at ngayon lang ako nagligtas ng isang unan. Nahuli sila sa airport. Akala ni Taejong tapos na ang lahat, pero naroon si Okshim hinaharangan ng eroplano. Isinuot niya ang singsing kay Taejong. Mula ngayon, tayo na.
Tumanggi siya sa takot, pero pinili na sila ng tadhana. Kalaunan, bumagsak sa sakit ang amo niya. Si Taijong ang nagsalita para sa kanya at siya ang napuri. Pagkalipas ng isang buwan, pinalaya si Okshim. Nakuha niya muli ang singsing. At sa wakas, naging totoong magkasintahan sila. Bumalik ang munghe sa kanyang espiritual na pamumuhay na labis na ikinatuwa at ikinagaan ng loob ng kanyang ina. Unti-unting nakabangon si Dojin mula sa lahat ng pinagdaanan at nagsimulang magtrabaho sa isang travel agency. Kalaunan, sabay-sabay na binisita ng tatlo ang puntod ni Eunmin. Sinubukan ng monghe na umiyak, ngunit walang luhang pumatak. Matapos ang isang sandali, marahan niyang sinabi na napakatagal na nang lumipas. Hindi raw gugustuhin ni Eunmin na umiiyak pa sila. Humaplos ang hangin sa damo, parang nandoon pa rin ang ngiti ni Eunmin. Hindi lang ito kwento ng pagkakaibigan, ito ay kwento ng pagtanggap, pagpapatawad at paghilom matapos ang pagkawala. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.